Hello class, good day sa inyong lahat. So this will be our last topic for finals. Actually, i-incorporate ko na sa isang discussions, but then tatlo talaga itong hiwa-hiwalay, which is arrays, loops, and conditional statements. So yung conditional statements, yun yung if analysis, yun yung mga ganun yun. Kaya hindi na natin siya ganong pagko-concentratean. No? Magko-concentrate na lang tayo with the arrays and loops. Okay. So, ano nga, unahin natin yung array, no? So, ano nga ba yung arrays? Array, no? So, pag sinabi nating array, di ba, for example, naglalagay tayo ng maraming laman sa loob ng iisang variables. So, di ba, when we are declaring variables, for example, int a, so, ang pwede lang natin na ilagay na laman sa kanya is isa lang. For example, a is equal to 10. So, isa lang ang pwede natin ilagay ng laman. Which is, kapag ka-array ang ginamit natin, is pwede tayong maglagay ng multiple value sa isang variables. Kaya tinawag siyang array. So, lalagyan mo lang siya to ng and bracket. Solid bracket. So, pag nakakita tayo ng ganyan, ibig sabihin that is um, array value na. Sabihin yung int array value a. O, naka-array na siya. For example natin, lalagyan natin ng value yung a. So, pagka maglalagay naman tayo ng value ng array variables, lagi siya naka-include sa curly bracket. For example, maglagay tayo mga 5. Ano ba yan? 6 pala. O, pwedeng mas marami. No? So, we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, ibig sabihin, merong laman yung array A natin na 9 na value. So, yun yung pinagkaiba nila sa ordinaryong variables. Try ko munang run, baka mali. Ayan, pag ganyan, tama na. Ayan. Okay, so paano natin malalaman na talagang ang array A natin is ito yung laman? Okay? So, as you can see dun sa array natin, meron tayong tinatawag na index. I-type ko lang ito, no? So, meron tayong tinatawag na index. So, sa index, ang tawag natin doon is yun yung position nung variables. Parang address niya, no? Example, A, tapos 1, 0 pala, 0. Yung A, index A is equal to 10. Paano ko nalaman yon? So, kasi sa array, meron tayong tinatawag na indexing. So, yung first value natin, nag-start yan sa 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. So, try natin siyang i-display na para ma-proof natin na yun nga yung value niya. So, sa print line. Okay. So, the value of array is, so lagyan ko lang ng ganyan para plus A. Mas try natin i-display muna yung 1, yung array index 1. So pag tira natin to, as you can see, yung the value of array is 20. So bakit kaya 20? Iwan naman, no? Kaya nga, katulad ng sinasabi ko sa inyo kanina, ang array natin is, ang indexing ng array natin is always start with 0. Ito 0, 1. Kaya nag-display doon si 20. So, try natin palitan natin siya ng 0. Yun. So, 0 siya. Paano naman pag out of array range? 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. So, for example, 10. Okay. So, pag meron natin yan, syempre, yan. Sabi niya, basahin lang natin. Index 10 out of bounds for length 9. Ibig sabihin, yung ating array is hanggang 9 lang talaga. So, yan, di naman siya magtutuloy or magdidisplay. So, hanggang 9 lang daw yung index natin. So, nabibilang niya kung ilan yung laman, no? Index natin. Ay 8 lang pala. Sorry, 8 lang. 8 lang. Kasi 0 yung isa, di ba? 0 lang. Yun, 0. 0 kasi yung 10. Okay, so same yan dun sa string din, ah. Basta nakakita kayo ng bracket na ganyan.
ano na yan, array yan. So, pero, sa string, syempre, lagi naka-enclose sa quotation mark yan dyan. Ay, um, okay. So, pareho lang yan, no? Name was index 1 or 0. Then, name value for the exam. Ayan, so April. Kasi 0 is dyan, 1 tapos 2. Ganun lang naman yung array. So, may nahihirapan lang yung iba sa paggamit ng array kapag sa sobrang dami ng laman ng array. No, siyempre, sample lang, kakaunti lang. Try natin siya dun sa looping statements. Okay? Try ko muna to, no? Kahit di ko na muna siguro ito burahin. Maglo-loop na ako sa baba. Kasi yung gagawin natin is pagko-combine natin lahat ng yung array loops saka conditionals. So sa loops, ang ibig sabihin ng loops is paikot-ikot or pabalik-balik, no? So sa looping naman, meron tayong tinatawag na part niya, no? So meron tayong tinatawag for loop. Yan. Ito yung for loop yung pinakasikat. Ito na rin siguro yung tuturo ko. So sa for loop, meron tayong part yan. Ito yung una, variables, tapos wala nga, condition, tapos increment, o INC-DEC na. Tapos curly bracket lang yan. Ay, hindi, mali pala ta. Ah, semicolon. Ayan. So, tandaan nyo lang yan na yung una is variables, condition, tapos increment or decrement. Okay? So, post lang natin. Ulitin lang natin yon. For, ano yung una natin? Yung una natin, ay sige, ilagay ko muna yung ano niya, structure niya. Yan, ganyan talaga yung structure ng for loop. Una is yung variables. So, maglalagay ka muna ng variables. B. Tapos, ano yung pangalawa? Condition. Less than or equal to 3. Tapos, ganito ko lang. Condition yan, ibig sabihin, mamaya makikita natin. B++. Okay. So, try natin ano lang, um, display ng hello world para makita lang natin. So, pag niran ko yan, kung mapapansin natin, ay mali. B, sabi niya, might have the initial. Nagamit at sa to. Okay, wala pang laman pala. Walang laman. Sabi, walang laman eh. Yun. So, as you can see, bakit kaya meron tayong apat na hello world? No? Isa lang naman yung nasa code natin. Okay. So, tignan niyo yung part ng looping Yung part ng looping is andito siya sa loob ng curly bracket. Ayan. And then, kung mapapansin nyo dito sa condition, dito tayo magko-concentrate sa condition at saka kung kailan siya mag-i-start. Ito yung kasi kung kailan siya mag-i-start, ito yung condition niya, ito yung increment niya every time na naglo-loop. Okay? So, yung B value natin is 0. Okay. Try ko lang dito sa taas para hindi nakakalimutan. 0 is less than or equal to 3. So, yan ay true. Okay. So, tandaan nyo, ang for loop natin is every time na true ka, didiretso niya pa din. Ibig sabihin, ipupush niya yung looping. Pero pag nag-false na, i-exit niya na. Okay, yung B++ is pareho yan sa B is equal to B plus 1. Same yan. Parang ganito yan, no? Is equal to B plus 1. Pareho yan sa B++. Wala namang B minus minus. Yung B++ lang talaga may ganyan. Pero parang di kayo malito. Yan, B is equal to B plus 1. Tandaan nyo yung value ng B natin na 0 na siya. So, sa susunod na ikot, ang value niya na is, ano na, kasi magkakaroon tayo dito ng increment 0 plus 1, then magiging value niya is 1. It's less than or equal to 3, that is true pa. Ayan, so kung makapansin nyo, meron tayong dalawang loop.
Sa susunod na ikot, mag-i-increment ulit siya ng isa. So, magiging siyang 2. Is less than or equal to 3. That is true pa. Okay? So, yung next ikot is 3. Is less than or equal to 3. That is true pa. Tapos, yung next ikot, 4 is less than or equal to 3. That is false na. Yan. Kung bibilangin natin yung loops natin, is meron lang tayong 1, 2, 3, 4. Kaya nga yung display ng hello world natin is 4 lang. Okay? Kasi pagdating ng 4, wala na, nag-false na siya. Okay? So, try natin medyo lituin lang natin konti. Okay, for example, ang increment natin is 2. So, tingin nyo ilan ang loops na meron tayo. Siyempre, hindi mo naman malalaman. Saka natin muna i-run, no? I-try muna natin siyang i-solve manually. Okay, sa unang ikot, ang b natin is 0 is less than or equal to 3. So, true pa yan. So, ibig sabihin maglo-loop yan. Mag-type ng true. So, next ikot niya, so kung papansin natin, yung increment natin dito is 2. Okay, sabihin, every time na iikot siya, may plus 2 lagi. 0 plus 2 is equal to 2. Less than or equal to 3, that is true pa rin. Yung next ikot niya, plus 2 tayo, magiging 4. Less than or equal to 3. That is false na. So, kung mapapansin natin, kung manually natin siya niloloop, dalawa lang dapat ang hello world. So, try natin kung tama yung ating theory. Yun, dalawa lang talaga. Okay? So, ingat lang kayo kapag nagkakaroon tayo ng tinatawag na infinite loop. Paano yung infinite loop? So, for example, meron tayong tinatawag na infinite loop. Kapag yung value natin is hindi siya titigil. Okay, like for example, B, example, lagyan natin ito, less than, gawin natin itong mataas. O kaya less than, hindi, greater than. Plus 1 na lang natin para 6, 7, 8, 9. Ayan, so run natin yan Nirun natin yan. Ayan, kung papansin nyo, ayan nakita nyo yung hello world, di siya tumitigil. Ayan, di yan tumitigil. Stop ko lang. Kasi nga, nagkaroon tayo ng infinite loop. Oops. Paano yung infinite loop? So, tignan natin mabuti yung conditions natin. Ito yung iingatan nyo lang na mangyari. Kasi minsan, kapag hindi kaya lalo pag sa laptop, nag-not responding yung online GDB, lalo mga sa ibang mababa yung unit na processor ng cellphone or laptops. So, ang unang value ng B is 5. So, greater than or equal to 1. Yun yung condition sa gitna. So, yun yung ay true yun, no? So, next ikot natin is 6 is greater than or equal to 1. True pa rin yan. Yung next ikot natin is 7 is greater than or equal to 1. True pa rin yan. So, kung mapapansin natin, every time na iikot siya, dadagdagan niya lang ito ng dadagdagan, yung B, like, yung B value. So, ibig sabihin, hindi siya possible na mag-false. Yun. So, hindi siya possible na mag-false. Kaya yun, ang nangyari is, magkakaroon tayo ng tinatawag na infinite loops. Okay? Yun yung infinite loops na sinasabi natin. Okay, gets ba? Okay? So, balik natin sa loops. So, yun lang, iiwasan nyo lang yung infinite loops. Tignan nyo lang mabuti yung condition sa yung increment value nyo. So, balik natin yung kanina. Plus muna natin. Ngayon, ang gagawin natin, try natin i-incorporate yung array value dun sa loops natin. So, paano ba siya ini-incorporate? For example, dito sa loob ng output natin, ang i-display natin is yung
name ko. Name was B. Try mo natin i-run. Ayun. So, kung mapapansin nyo, bakit kaya nagkaroon ng, actually, nag-display naman dyan, April tsaka Marpa. No? Try muna natin sagutan. So, uh, 0 is less than or equal to 3. So, that is true pa yan. Tapos, next ikot niya, 1 is less than or equal to 3. True pa rin yan. 2 is less than or equal to 3. True pa rin yan. Next ikot. Ay, ayaw mag-type ng true. 3 is less than or equal to 3. True pa rin yan. 4 is less than or equal to 3. Yan ay false na. Okay. Tignan natin mabuti. So, yung name natin, every time na umiikot tayo, yung letter B natin, ito yung nasa unahan na number. Okay. So, B0, magdi-display talaga yung dyan. So, B1, magdi-display pa rin yung April kasi index nga eh. Tapos, B2, magdi-display yung Marpa. As you can see, doon sa 3, nag-error na siya. Ito yun. No? Ayun, kaya sabi, index 3 out of bounds, length 3. Kasi nga, wala naman sa array natin na 3 kasi 0, 1, 2 lang to. Wala tayong 3. Kaya nag-error siya. So, anong gagawin natin para mag-limit? So, ang gawin natin, bawasan natin yung um, B value. For example, 2 lang. Diba? Pwede. So, pag 2 lang ito is hanggang dito lang siya. Okay, tama. Tama. No? So, 2 lang siya. Pero natin. Yun. So, at least gumana na siya. So, paano naman papasok dito yung conditional statement? Okay. So, yung conditional statement, sa loob lang din naman ng loop yun. No? Naglalagay lang tayo ng if-else analysis sa loob ng loop. Madali lang yan kasi alam nyo na yan sa if-else analysis. So, ang una nyo mo ng problemahin is itong for loop. So, yan yung topic natin actually this finals. So, hopefully na magkaroon kayo ng advanced studies dito para at least meron ka din kayong knowledge kapag lalo lang ang for loop is meron, try nyo gawin ito. Yung for loop, meron siyang for loop sa loob. Para ma-enhance yung ano nyo, yung utak mo. Tapos ganyan itong C. Yan. So, try nyo siyang gawin yan. Tapos, try nyo siyang i-solve muna manually before nyo i-run. Tapos, dun nyo siya masasagot. Bakit nga ba ang dami ng line? Okay, try natin. Iyan ako lang. So, doble to eh. Okay, try nyo tong i-solve. Kung bakit siya umabot na, ay, walang, ano, slash n na lang tayo. Ay, baliktad. So, bakit siya umabot? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bakit siya umabot ng 9? Try nyo i-solve yun kasi malamang ito yung mga lalabas sa final examinations natin. So, yan. If you have any questions, pwede kayo, feel free na mag-chat kayo dun sa ating group chats para sa mga questions about these topics. Thank you very much and have a good day.